Kamusta? Ako si Typhoon. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat na yung bagong araw. Isabel, kalma lang. Pagbati, pagkalang at pagmamahal. Süslü, pwede bang bumaba ka? Hindi süslü, umakyat ka dyan. Kakagising ko lang mga 10 hanggang 15 minuto na. Sabi ko, gagawa ko ng morning vlog para sa inyo. Ipakita ko sa inyo ang aming morning routine at ngayong araw, ibabahagi ko rin ang mga anak ni Nora na matagal nyo nang gustong makita. Ngayon, ako ang naghahanda ng pagkain nila tuwing umaga. Suslu, pwede ka bang bumaba, anak? Hindi diyan, anak, bumaba ka muna, sandali lang. Hindi, Nora. Naku, lagot ako sa inyo, grabe talaga, totoo yan. Lagot ako, anak, baba ka na, sige na. Suslu, bumaba ka, anak. Sige na, halos na. Halika rito. Bumaba ka na, anak, hindi ka na maliit na aso. Halika rito, Nora. Ngayon, may sabaw ng karne dito, ha. Yan gusto niya. Pero hindi ko muna ibibigay sa inyo ang sabaw ng karne ngayon, anak. Ngayon, binibigyan ko ng pagkain ng isang pusa, mga kaibigan. Meron tayong tuyong pagkain para sa kanya ngayong umaga. Tingnan mo rin ito, ipakita mo yung jelly na ito. Yung collagen na yan. Oh, ito ang tunay na collagen, Typhoon. May lutong karne ito sa loob. Tingnan mo, nakikita mo ba yung mga karne? May lutong karne ito, totoong karne, malalaking piraso pa. Ngayon, ibibigay ko ito sa pusa namin. Araw-araw, ito minihanda para sa mga alaga namin maliit, mga kaibigan. Ngayon, paghiwalayin muna natin to. Ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo ng paunti-unti. Una, ibigay muna natin dito sa pusa natin. Race, kunin mo na anak. Kunin mo na, anak ko. Sige na, Race. Kainin mo na ang collagen. Sana masarap at malusok para kay Race ko. Pagpalain ng anak ko. Sana makabuti ito sa gwapong anak. Ang lakas talaga ni Race ko. Diyos ko, ilaya mo siya sa inggit at masamang mata. Ngayon, tinan mo, ano nga ulit sinasabi ko? Ngayong araw, ipapakita ko sa inyong mga anak. Ayos ba? Makikita mo. Mamaya, ibabahagi ko rin sa inyo ang mga pagkain nila ng paunti-unti. Pero isasara muna natin si Rocky, tol. Rocky, halika dito. Rocky, ilalagay kita sa tabi ng pusa. Okay? Ngayon, sa umaga kong routine, iba-ibang aso ang inilalabas ko, mga kaibigan. Mamaya lalabas natin si Sky. Namamasyal sila tuwing umaga at nagsasanay. Hayaan mo na si Rocky at ang pusa dito. Isasara natin si Dede para walang gulo. Mailabas natin ang mga hayop. Rocky, tumambay ka muna kasama ng pusa. Ayos ba? Maglaro kayo ng pusa. Dinala ko si Rocky at Isabel sa kulungan ng pusa. Tapos, umalis muna ako. Ginulo nila ng todong lugar na to. Nora, anak, ayos ka lang ba? Bakit parang kampante mo? Ha? Yan ay mesa-mesa yan. Narinig mo ba? Pasaway ka, Nora. Nasaan ang mga anak mo? Nasaan ang mga anak? Mahal ko. Lumaki na pala ang anak kong babae at naging ina na. Sige nga, ibigay mo pa mo. O yan, grabe. Ang galing ng anak ko. Sige, isa pa nga. Sige, isa. Paa. Ang talino talaga ng anak kong babae. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Halika nga rito. Isabel, Dede, huwag. Huwag mong hawakan ng lutong karne para sa pusa. Ibaliktad mo, anak. Ibaliktad mo. Baliktarin, gibain, wasakin, haluugin. Halika nga rito. Tara na, kuya. Hindi ko pa nahugasan ang mga kulungan, pati kamay at mukha ko. Ngayong araw, gagawa ko ng morning routine vlog. Palabasin natin ang mga munting alaga natin at hayaang maglakad-lakad. Halika nga rito, mga baby. Anong ginagawa ng mga magaganda ko? Anong ginagawa ng mga kordero ko? Anong ginagawa ng mga mahal ko? Halika nga, halika. Izosh, magpakabait ka. Izosh, halata kong naksaselos ka. Halika mga baby, halika. Halika. Sige na, tumakbo kayo. Mga leon ko kayo. Pinapalabas ko sila, umaga at gabi. Para makatakbo at maglaro sila ng masaya. Naboboring sila sa kulungan dahil bata pa sila. Kailangan nilang mailabas ang kanilang enerhiya. Tingnan mo, si Caroline may inaaway na naman agad. Napansin ko, mahal talaga ni Caroline ang bawat aso. Gusto niya makipaglaro sa lahat. Matalino siyang babae. Mahal ko si Caroline. Isos, ayoko mag-away kayo, anak. Pakiusap ko mga kaibigan, huwag niyong saktan ng loob ko. Kung magla-like kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Sobrang matutuwa ako. Mahalaga sa akin ang inyong mga like at komento. Huwag kayong tamad, pagbigyan niyo na ako at suportahan ako. Madali lang mag-like. Hindi rin mahirap mag-iwan ng komento. Hindi kayo mamamatay kung magla-like. O bigyan niyo na ako, huwag kayong tamad. Ares, gusto mo bang palayain kita? Wapo kong, Ares. Nasaan na si Dede na yon? Parating ng mga kordero. Sige, takbo na. Kailangan nating bantayan si Dede ng mabuti agad. Dede! Ngayon na, Dede. Hindi Isabel. Isabel, halika rito. Isabel! Lumampas. Pero tingnan mo, anak. Tingnan mo. Hindi, lumampas ka. Lumampas. Si Isabel ay naghahanap naman yun ng tiyempong umatake. Hindi kahapon kundi nung isang araw, sinugod niya si Nora.
Muntik na ring matusok ni Nora ang mata nito. Napinsala yung bandang talukap na mata niya. Naggamot ako, gumaling pero Makati pa rin kuya. Walang preno, bigla siyang nagagalit at binabanatan ako. Dede, kunin muna kita. Isabel, wag. Sandali. Dumaan ka nga, Dede. Ikulong natin si Dede sa tabi ni Chitir para hindi siya makatakas. Sky Papa, sandali na lang at ilalabas na kita. Dadali natin si Sky para mag-ersisyo. Ayos ba mga kaibigan? Isa-isa lang. Tarating na natin yung mga gulungan kung may problema. Medusa, Tony. Siya nga bala. Parang buntis si Tony, sana hindi totoo. Nag-in-hit siya pero ikinulong ko naman. Ito mga si Dede. Walang iya si Dede na tumatalon sa mga kulungan ng hayop para makipagtalik. Hindi ko alam kung palihim silang ng talik ni Tony o anong ginawa nila. Mas lumaylay pa ang mga suso niya. Mukhang buntis siya. Diyos ko, anong gagawin natin? Hindi na kailangang ipakapon ng mga babae. Ipakapon na lang si Dede para mapigilan ng magulong papaparami. Bonjour. Magandang umaga, aking bayani. Kamusta ka? Palalayan ko na ba kayo? Oh, tingnan mo. Ang mga tupa at kambing ay agad na naging masigla. Nakikita mo ba? Agad silang naging masigla. Ngayon kasi araw-araw ko na silang pinalalabas tuwing umaga. Gusto na nilang lumabas. Anak, medyo napasarap ang tulog ko ngayon. Karaniwan, pag alas 7 ng umaga, gising na ako. Pero ngayon, alas 8:30 na, kaya napasabra ang tulog ko. Mga kaibigan, magandang umaga mga bata. Anong ginagawa ng mga baby ko? Anong ginagawa ng mga leon ko? Anong ginagawa ng mga magaganda ko? Dinumihan niyo na ba ang mga kulungan? Dinumihan niyo na ba ang mga kulungan? Nasaan si Marla? Nag-hibernate na ba si Marla? Hoy, nasaan na si Marla ko? Alex! Alex, mukhang ayaw talaga niya sa tuta. O din pa siya pagkatapos ni Sky, ikaw naman ang susunod, bayani ko. Anak kong si Dora, Bella, Reyna, Alex, Carlos. Grabe, Carlos. Tapos ka na ba, anak? Oh, gwapo ko. Tapos ka na bayani ko. Na yung araw. Ilalagay ko siguro si Asil sa tabi ni Hector. Hindi ko pa talaga mismo nakita nag-meet sila ni Carlos, mga kaibigan. Kung nag-meet sila nung gabi, wala akong masasabi. Pero susubukan ko naman kay Hector para makasiguro. Nilagay namin sila para magparami pero hindi ko pa nakita kay Carlos yun. Tingnan natin kung meron kay Hector. Sige, kumarma kayo. Ngayon, ilabas muna natin ang mga kambing natin. Ang mga kambing at tupa. Halika na mga bata. Mag-aaso, hindi kayo sasama. Naku, papasok na naman sila. Mag-aaso, huwag kayong sumama. Sandali lang. Sigil, bigyan yung daanan ng mga hayop. Sandali lang. Halika. Halika. Halika, bonjuk. Halika, iho. Sige, maglakad-lakad muna kayo. Kailangan ko silang tulungan mula sa likod at palabasin na yun. Tigil. Teka lang. Ang hirap din ilabas mo na ito. Anak, inilalabas ko kayo para mabusog kayo, papunta na ako. Pero parang ayaw niyo lumabas. Teka lang, kailangan ko ng isang patpat. Nasaan ang tungkod ko si Magpapastol? Magkakordero! Tigil! Anak, mali ang direksyon mo. Tingnan ko muna dyan. Sige na, anak. Kailangan ko ng isang pamalo eh. Nakakuha ko ng magandang baston sa pagpapastol para sa sarili ko. Nayon. Sige na mga bata. Sige na mga bata. Anak, sa pinto. Ha, magaling. Itim na tupa. Sige. Natasha, lumabas ka dyan. Sige, halika. Sige, bonchuk pa siya. Lumabas ka na. Kita nyo, nung kinuha ko ang tungkod, agad silang lumabas. Sige na, pamuk. Halika. Anak, lumabas ka. Sige na, ganda. Sige na, bonjuk. Dumaan ka, anak. Halika. Sige, halika. Mukhang busog pa ang mga kambing. Hayaan mo silang manatili sa loob. Pabayaan mo na. Kung sino ang hindi lalabas, sila ang matitira sa loob. Hindi ko na sila papansinin. Nora, halika. Asya, halika. Lumabas na ba lahat ng mga anak mo sa labas? Guhan, lumabas na. Sandali lang. Isara muna. Bonjuk. Kung hindi ka lalabas, anak, dyan ka lang. Hihintayin pa ba kita, Bonjuk? Sige na, tingnan mo. Pumunta ang mga tupa dun sa may mga kulungan. Hayaan mo muna silang kumain dun. Ang ganda ng tanawin, di ba? Tingnan mo, walang aso na umaatake. Ang talino nila.
Sanayin ang mga tupa at kambing sa kanila at hindi nila ginagalaw ang mga manok. Ang dami kong pinagdaanan para masanay ko sila ng ganito. Salamat, magkasundo na silang lahat. Linisin muna natin ang mga kulungan, mga kaibigan. Hindi ko kayang hawakan ng mga aso sa kulungan kasi natatapakan nila ang dumi. Hector Baba, guwapo talaga anak ko, pero parang hindi pa puno ang tubig. Oo! Walang tubig sa tangke. Ayun, ito yung tinatawag nating problema sa kakulangan ng tubig, mga kaibigan. Ganun na. Ibig sabihin, pinapahirapan talaga tayo nito. Si Izosh ay pumasok sa palanggana dahil naiinitan siya. Nilagyan nila ng dumi ang kaldero, kaya naglagay ako ng papag sa ilalim at itinaas ko ito. Ngayon, pumapasok siya sa palanggana pero maubos agad ang tubig kasi kulang tayo nito. Ang kakulangan sa tubig ay malaking problema. Hindi biro yun. Teka lang, tingnan natin. Hugasan natin agad ang kaya nating hugasan. Anak, naligaw ka rin ba? Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Naiinitan din ang mga hayop. Kailangan natin gumawa ng magandang pool para sa kanila. Kung hindi, Pero wala namang tubig, kahit gumawa tayo ng pool, ano namang silbi nun? Wala talagang tubig, mga kaibigan. Sige na, anak, sige na. Maria, wala na ring tubig, maubos na yan. Halika nga rito. Dito tayo magsimula. Sige anak, kalma ka lang. Ngayon, mabilis ko ng huhugasan. Wala tayong tubig kuya, hindi na puno ang tangke. Ang laki ng problema na idinulot sa atin ng tangke, nakikita mo ba? Kung tatanungin nyo, bakit ko kinulong si Dede? Hindi ko na pinapalabas si Sky. Dinadala ko na lang siya sa labas ng bakuran. Tuwing makita ako ni Dede sa labas, tumatalon siya at sumasama, tol. Dahil tumatalon siya at sumasama, nag-aaway sila ni Sky, kaya ganun. Wala talagang tubig. Sa ganito, kalimutan mo na ang kulungan. Mahihirapan pa tayo magugas ng kamay at mukha natin. Hindi pa talaga napuno. Di sa hose ay hindi umaabot. Sobrang nadumihan ng mga kulungan nila sa malas. Teka lang, Bella. Lumabas ka, anak. Tingnan natin. Ganyan din ugali ni Bella at Odin. Nililinis ko ang kulungan habang sinusugod nila ang tubig. Yung ugali nila ang ganyan. Nakakainis talaga, pare. Umalis ka muna, Bella. Lilinisin ko lang ang kulungan. Sige na, anak. Maliligo ka rin ba? Halika. Nung nilinisan kita, tumakbo ka agad. Ito tumatakbo. Pero si Odin, hindi tumatakbo. Tingnan mo si Odin ngayon. Odin, anak ko. Pakiusap, dahan-dahan lang. Habang nililinis ko to, itong aso, ang pinaka nakakainis para sa akin. Hindi, Izos. Tabi ka. Si Izos sinatake si Odin. Baka akala niya inatake ako ni Odin. Ngayon, pinoprotektahan niya na ako. Tara, alisin muna natin ang makapal na dumi, tol. Sabi ko nga, kaunti lang ang tubig eh. Kaya ganun. Tingnan mo to, puro putik na lahat. O anak Maria, kalma lang anak Maria, kalma lang. Huwag kang sumigaw anak. Si Maria din, pinapatulan niya ang mga tuta. Magpakabait ka. Huwag na huwag kong maririnig na may sinabi ka sa mga tuta. Narinig mo ba? Papaliguan kita. Papaliguan talaga kita ng ganito para lumami ka ng maayos. Magpakabait ka. Ngayon kuya, tinanggal ko na ang pinakamarumi. Ayos na ba? Punuin muna natin ng tubig. Pagkatapos ay lilinisin ko ng mabuti at huhugasan. Maghuhugas din tayo ng sarili natin. Magpalamig muna tayo. Sobrang init ng panahon, kuya. Hindi biro. Hayaan muna natin mapuno ang tangke ngayon. Naputo ng tubig kagabi, ngayon lang bumalik. Hindi talaga napuno, kuya. Nasa ilalim lang ng tubig sa tangke. Ayun, itong kawalan ng tubig talaga ang papahirap sa amin. Ngayon. Tara, kunin na si Sky baba. Okay. Hector, sandali. Lambingin muna kita, Hector. Nasaan na nga bang gwapo kong anak? Ipakikilala kita na yun sa anak mo, narinig mo ba? Ama, alam mo bang tatoy ka na? Ngayon si Hector naman ang ipakikilala rin natin siya sa anak niya. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang anak niya.
Hector! Dalhin ko na ba siya sa anak niya? Ang tapal ng anak ko, tatay na siya. Mashallah sa kanya. Saan mo nila mentally? Halika. Sino ang tumatahol sa kanila? Tumatahol siya sa mga tuta sa kulungan. Suslo, tingnan mo, naiwan siya. Halika dito. Suslo, halika. Suslo, halika. O kaya, Suslo, manatili ka na lang dyan. Wala ka namang sasaktan. Pinalayo ko si Sky pero susunod siya sa amin. Isabel, huwag mong sugurin si Sky, ha? Narinig mo ba? Hindi mo matukoy ang kilos niya. Baka sugurin niya si Sky at ikaw pa ang madamay. Kuya, alam mo ba ang dominant? Ibig sabihin siyang leader, siyang may otoridad, gets mo? Dahil sa ugali ng mga asong yon, mahirap silang pagsamahin sa isang lugar. Lalo na si Isabel natin, talagang matindi siya pagdating sa ganyang bagay. Ilalabas ko na si Sky, sana wag siyang magulo. Izos, magpakabait ka. Ngayon na, kuya. Medusa ko. Ano ginagawa mo, ganda? Uling dinanggal ko ang kwel din ni Sky. Alisin muna natin yon at tingnan. Teka. Sky baba. Ngayon, wag, Isabel. Sandali. Tingnan mo, magagalit ako, tingnan mo. Hindi. Ngayon, habang nag-aalaga ka ng tupa, may pamalo ka. Pangtaboy mo yan sa mga to. Hindi, Isabel. Kasi sinusubukan ni Isabel na sugurin si Sky. Dede, hindi. Dede. Ay pare, Dede. Tumayo ka ng maayos. Nagagawa na rin ng pangingibabaw sina Dede at si Tir. Sandali lang, anak. Hindi, Isabel. Huwag mo akong pagsigawin, lumayas ka. Hindi! Minsan sinasabi, niyo masyado akong sumisigaw sa video. Kuya, hindi ka nila susundin kung di ka sisigaw. Dahil palagi akong sumisigaw sa kanila, hindi ko na magawang magsalita ng tahimik. Kahit ayaw mo, mapipilit ang sumigaw. Teka. Isabel, umalis ka dyan. Umarang ka na naman sa pintuan. Teka lang, Isabel. Dumaan ka na't Sky pa pa. Maghintay ka na't huwag hayaang may makatakas palabas. Tigil. Anong ginagawa na ngayon? Hindi namin pinapalabas si Sky sa hardin. Ala, bakit ka sa daan nakahiga? Anak, hindi ba't sinasabi ko sa'yo na huwag kang humiga sa daan? Mabilis dumadaan ang mga sasakyan dito. Naiinis ako sa mga sasakyang dumadaan. Alam mo bakit? Merong isang sakahan ng mga hayop dito. Halata naman. Hindi lang tayo, may kulungan din ng mga tupa sa likod. Ulan anak baka, biglang tumawid yung hayop sa kalsada. Mga kabayo, magmaneho naman kayo ng maayos. Wala, parang highway. Paano kung mabangga ng kotse ang hayop na to? Anong mangyayari? Doon nila matututuhan na huwag magpatakbo ng mabilis. Tara, Sky! Araw-araw tuwing umaga. Isa ko silang dinadala ng ganito. Sky, Odin, Alex. Carlos, Hector. Escobar, ngayon kahit sino dumating, isa-isa ko silang pinapasyal ng kalahating oras bago ibalit mga kaibigan. Ngayon ay araw ni Sky Baba. Sky, tumakbo ka. Kamakailan lang nagsimulang magagali si Sky. Gumamit kami ng gamot, ginamot namin siya, hindi pa ito tuluyang nawala, bumalik na naman. Tapos na mga kaibigan, si Isabel naman ang tumalon at lumapit na yun. Nakakabaliw si Isabel, kung pupunta lang siya at mag-behave, ay sana. Pero palagi silang nag-aaway ni Sky. Nag-aaway sila, tapos ikaw pa may problema. Sky, halika dito. Sige na, gwapo kong anak. Ulan, iniwan din natin ang mga tupa na gala. Habang wala tayo, may sasabihin kaya mga walang hiya na yun. Sandali, parang napaisip din ako bigla. Siguro naman di sila magsasalita. Tara na. Tara na kuya. Baka sirain ni Tyson ng kadena. Sakit pa sa ulo. Nalito ko habang nagvi-video dahil lumabas ako bago ilabas ang mga tupa. Nalito ako. Kung masira ni Tyson ng kadena habang wala tayo, atakin niyang tupa. Halika Sky. Sky Papa, kung bibitawan kita, huwag kang tumalon sa kalsada. Maglibot ka dito ayon sa gusto mo. Ayan ka. Dahil laging may kaaway at di magkasundo sa bukid, napilitan akong palabasin sila, mga kaibigan. Bangka, Sky? Sky Baba, ole! Sky Baba, ole! Kung magtataya tayo ng lugar sa hardin, maganda rin yun. Hindi natin nagawa. Teka, inisip ko pa rin ang mga tupa, mga walang hiya. Habang wala ako, baka siguro nilang mga tupa. Sky Baba, ikaw ang tumakbo. Nandiyan na sila, tara, nandun ang mga tupa. Halika, Sky, halika. Sky, halika. Magaling ka. Bigyan pa natin si Sky ng matinding ensayo, tara. Sumakay tayo sa motor, hayaan natin siyang tumakbo sa likod natin. Ayos yun. Ayos ba? Paghuri natin siya ng gusto. Mabilis lang ka.
Hayaan mo siya mag-ensayo. Pagkatapos doon, babalik tayo sa ginagawa natin. Sky baba, magmumotor ako. Ayos ba? Ngayong araw, medyo paguring kita. Sige, tara. Sakay. Sky baba. Sige. Ganyan ang magabul sa motor. Pinapagod mo lang gusto ang sarili mo. Tapos tulog ka na niyan hanggang mamaya. Tagbo, Sky. Tagbo. Ang tapang mo talaga, no? Tunay na anak ng Anadolu si Sky. Mashallah. Sana po. Kuya, tinapakan ko na pero ang bilis pa rin niya. Grabe ka, Sky. Palagi ko itong ginagawa, by the way. Lumabas ako sakay ng motor, hinabol nila ako. Mabilis ang training na ibinibigay ko, pero hindi rin dapat sobrang pagod. Dahan-dahan pa rin kami umabante. Babagalan ko palalo. Sky baba, pagod ka na ba? Halika anak, mahal kita. Guwapo kong anak. Babagal akong gumalaw dahil kulang sa espasyo. Tingnan mo si Sky. Sobrang ligot. Sobrang ligot. Sobrang ligot. Grabe ka, astig ka talaga. Balik na tayo, boss. Kahapon din. Pinatakbo ko na si Suslu, pero sa totoo lang, nag-iikot lang ako ng motor at kaunting cross-cross lang ginawa ko. Tumalon din si Suslu mula sa bakuran. Sumunod siya sa akin. Hindi niya talaga ako tinantanan ko. Sky baba, isusakay din ba kita sa motor? Grabe ka talaga, Sky. Naragada siya, tingnan mo. Mas mabilis pa siya kaysa sa akin. Ang galing mo talaga. Ngayon, magbagal tayo ng kaunti, kuya. Huwag masyadong mapagod. Dahan-dahan lang. Buti na lang, may dirt bike ako. Kahit bundok o burol, nalilimot ko lahat. Pagkatapos kay Sky, isusunod ko si Odin. Hindi ko siya maisasama sa video at hindi rin may lalabas ngayon. Pasensya na, pinalayan ng manatupa. Tanghali na kasi. Pag pinalalaya ko ng tupa at kambing, pare hindi na ako makakilos. Naintindihan mo ba? Hindi ko sila maiwang mag-isa sa bakuran. Tyson baka maputol ang kadena, may tumakas. O biglang mag-alburuto ang mga aso. Kung makakasakit sila, maaaring sakalit. Kung may gawin silang masama, nagkakandara pa ako, kaya kailangan ko silang bantayan. Napagod ng husto si Sky baba. Sky, padaanin mo muna. Ha? Anong mapapagod yun? Parang battery pa yan. Tingnan mo kuya, tuloy pa rin yung galis niya sa likod. Binigyan ko na siya ng gamot, pero ganun pa rin. Sana gumaling na siya. Kapag nagsimula, paulit-ulit bumabalik ang galis hanggang kuya. Pabakunahan at gamitan ng gamot. Hindi talaga nawawala. Sky, huwag mo akong arangan. Nakita ni Sky na hindi niya ako malampasan. Kaya na yun, hinarana niya ang daan ko. Dahan-dahan lang. Huwag ka magpadalos-dalos, ayos. Sana si Isabel ay magkasundo na rin sila. Hindi talaga sila magkasundo ni Isabel, kuya. Oo nga. Ano kung sila ang gusto? Sana mag-away na lang sila kung gusto nila mag-away. Mag-ingat lang tayo kapag lalabas. Sky, nandito na tayo, anak. Kung tatakbo ako tulad ni Sky, baka pumayat din ako. Ngayon nagbibideo ako, pwede ako makalakad. Kung hindi, umaabot ng isang oras hanggang isang oras. Kalahati ang lakad ng pagbalik sa dito. Sky baba ole, Sky baba ole. Ganyan dapat para gumaan ang pag-ingat. Yes mo? Dahan-dahan lang. At hindi dapat sa init ng tanghali. Problema ang tanghali dahil mainit ngayon. Kapag mainit ang panahon, umiinit ang lupa at nasusunog ang paa ng hayop. Huwag niyong ilakad ang mga hayop niyo sa tanghaling tapat. Mag-ingat kayo, tol. Problema talaga ang init ng tanghali. Dumating na rin agad si Natasha. Makintay ka, Sky. Huwag biglang tumawid sa kalsada. Halika rito. Sige. Sky, papa, sapat na ba, anak? Huwag mong gasgasan ng kotse. Halika rito. Pasabay na, Sky. Bumaba ka na?
Ibalik na natin ang motor sa pwesto. Pagod na si Sky, Papa. Sky. Grabe, ang galing ng anak ko. Kuya, hindi ko sila laging mailabas, kaya inilalabas ko sila at pinapa-ersisyo. Ano pang magagawa ko? Iba pa. Wala kaming ganon. Yung motor naman namin, grabe, sobrang bigat. Halika. Hilahin natin, naipit sa mga daisy. Ngayon. Wala dumarating na sasakyan, di ba? Sky, halika. Sky, halika, pinispek ko. Halika, anak, lamingin kita. Nasaan ang gwapo ko? Ha? Ang tapang-tapang ng anak ko. Halika. Tingnan mo naman yung tao. Hay, naku. Ulan, anong nangyari sa'yo? Ikaw pala, Ulan. Naku, anak. Dahan-dahan. Tigil. Tigil. Maghintay ka, hindi. Sige, maghintay ka. Maghintay ka? Maghintay ka. Sa tingin mo, mukhang pagod ba? Tingnan mo. Sabi ko hindi, maghintay ka. Hindi anak, maghintay ka. Kakagatin niya na yun. Bawa niya kakatin. Dalhin na natin si Sky. Huwag mong pagurin masyado ang sarili mo. Halika. Halika, uminom ka muna ng tubig. Halika, prinsipe ko. Halika anak. Huwag mong kagatin ng tali. Sandali, hindi tayo mamamasya sakay ng kotse. Gusto rin ni Sky na sumakay sa kotse. Tigil. Lumabas ka nga, Natasha. Sky baba, halika. Halika, Sky baba. Hoy mga anak, bakit kayo pumasok sa putikan? Nasusunog ba kayo? Ha? Halika. Ares, kalaban ka siyempre kay Sky. Si Ares at siya, madalas nag-aaway. Walit na galit sila sa isa't isa. Sky Papa, ilalagay ko ulit namin sa pwesto mo. Kuya, nakita mo? Pumasok agad siya. Matalino siya, napagod na rin kasi. Bakit di mo na lang ilagay diretso sa Ardin? Ngayon, yung mga tupa at kambing, pumupunta na sa tabi ng mga aso. Si Sky, diretso siyang sumisugod. Naintindihan niyo ba? Sa umaga ko, binibigay ang training niya. Pagkatapos no, ngayong gabi, ilalabas ko ulit siya. Sislu, hindi ka nakalabas, anak. Naiwan ka ba sa loob? Oo, anak. Ngayon, kunin natin si Hector. Ipapakilala rin natin si Hector Baba sa isa sa mga anak niya. Ihanda na rin ang pagkain natin doon. Mga baby. Naligo ba kayo sa butik? Nagbabayad ng iba ng mahal para sa hot spring at mud bath. Pero kayo, ang galing. Sila ang matalino. Tigil. Huwag kayong tumalon sa akin ng ganyan. Hector! Handa ka na ba, anak? Pupunta na tayo para makilala ang anak na babae mo. Halika. Tingnan mo, nakapila ang mga tupa sa pintuan doon. Nakahanap na rin ako ng magugupit ng balahibo. Ibig sabihin, nakausap ko na siya. Sabi niya, darating siya sa Lunes. Sana dumating siya bukas para mapagupitan natin sila, kuya. Hector, sandali lang. Hector, maitali ka na nga. Sandali lang, nalito ako. Hintay ka lang, anak. Hintay ka lang, anak. Hintay ka lang, anak. Halika. Italianong kabayong barako. Tunay na anak ng Anatolia. Halika. Tingnan mo, sina Nora at Hector ay nag-iibigan. Sobrang mahal nilang isa't isa, nakikita mo ba? Tingnan mo ang katawan ni Hector, grabe. Parang tangke talaga siya, grabe. Napakabait na anak, laging ganyan. Minsan may mga taga-subaybay, tayong dumadalaw dito. Isa lang sabi ng lahat ang mga aso. Mas malaki sila kaysa sa itsura sa video. Mukha silang malit sa video. Sa totoong buhay, mas malalaki at matitipuno sila. Lahat ng pumupunta dito, pare-pareho ang sinasabi. Maliit lang tingnan, pero parang mga tangka sila. Tingnan mo si Hector. Mahal na mahal ko si Hector. Ngayon na ipasok na si Dede, pwede na tayong gumala ng maayos. Si Hector din. Bukod sa aso, wala siyang ibang hayop na gusto. May pusa rin doon. Malamang susugurin din niya ang pusa mamaya. Halika, bossing. Halika dito, bossing. Halika. Masyallah, kay Hector ko. Anak, kailan ulit tayo pupunta sa dagat? Kailan tayo pupunta sa dagat? Sa dagat? Hindi pa dumarating ang tupa. Rocky, kunin mo siya dyan. Rocky, naiwan ka ba dyan kasama ang pusa? Uy, Rocky! Uy, mga tupa. Bukas na pinto ninyo, bakit kayo bumalik sa loob? Tingnan ninyo, bukas din pinto nila. Hindi pa rin sila lumalabas, nakikita mo ba? Mga baby, huwag kayong pumasok sa loob, pero sandali lang. Ulan, anak, huwag kang pumasok sa loob. Maputik lahat ng lugar. Lumabas ka muna, anak. Sandali lang. Hector. Sandali, Hector. Diletso si Hector sapsa, tol.
Hindi natin pwedeng pakawalan si Hector dito ngayon. Sandali, huwag mo siya papasukin sa loob. Teka lang. Teka, tol, siguraduhin muna natin to. Hector, baba, itatali muna kita rito. Anak, okay ba? Diyan ka lang muna, bossing. Ngayon. Sige. Hector, halika. 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 Nasaan ang matapang kong anak? Umupo ka. Umupo ka nga. Umupo ka nga. Umupo ka nga. Umupo ka nga. Grabe, ang laki mong baby. Ang laki mong baby. Ang tapang mo talaga. Tingnan mo, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, anak. Baka mabagsak ang bubong. Oh, pati si Rocky. Oh, hinahamon niya si Hector. Sa tingin niyo, si Rocky ba ang mananalo o si Hector? Rocky. Sino ang napatumba dito? Itong kutsarang ito. Tingnan mo, ayan o, tingnan mo. Anak, magpakabait kayo. Sa totoo lang, ang pusa. Ipasok muna natin si Rocky at ang pusa, mga kaibigan. Tiyakin natin lahat, pwede ba? Kung hindi, alam mo na. Teka lang, Rocky. Sandali lang, hindi, Hector. Hector, mababasag ang bubong. Saglit lang, 1 minuto. Dumaan ka. Hoppala, hoppala. Hayaan mo muna silang sa loob. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Ngayon na, kuya. Ihanda natin ang pagkain ng anak natin, ayos ba? Halika na, tingnan natin. Hindi naman bukas ang bintana, di ba? Ngayon, tingnan mo. Meron tayong tuyong pagkain dito. Isasandal ko na lang ang upuan sa pinto. Alam mo, binubuksan ni Rocky yung pinto, tol. Pinipindot niya yung hawakan ng pinto. Binubuksan talaga ng walang hiya yung pinto. Ganito talaga, palagi dito sa amin, puro kaguluhan. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit anong bagay nang hindi mo sinisigurado. Binubuksan niya ang pinto. Parvisyo siya sa'yo. Ganito ang almusal na nalang natin. Ito yung pagkain na may ginisang karne. Tingnan mo. Nakikita mo ba ang sabaw ng karne, ang collagen? Collagen, Typhoon. Aha. Kunin mo na tunay na collagen. Ngayon, ginagawa ko na ito sa bahay. Palagi ako nag-iimbok dito sa ref. Pagkatapos doon, ibinibigay ko ito sa mga anak natin, mga kaibigan. Ngayon, ihalo natin ang collagen sa pagkain ng anak. Tulad ng ginisang karne at iba pa. Ayos pa. Hinahalo natin ito ng mabuti sa ganitong paraan. Ganito. Pagkatapos nito, maghahanda tayo ng tanghalian. Alaikum salam. Mamaya, maghahanda tayo ng tanghalian. Tingnan mo. Naku anak, baka mabugsak mo ang bubong, Hector. Makapagkabait ka. Ngayon, ito ang tanghalian natin. Kapag sinabi kong tanghalian, ibinibigay ko ito bandang hapon na. Nagyelo pa yon kanina kaya iniwan ko para matunaw. Meron tayong buong manok dito mga kaibigan. Itong collagen na ito ay mula sa tupa. Galing ito sa tupa, sa bone marrow ng tupa. Karne ng tupa, itong nakikita ninyo. Ibig sabihin, araw-araw inaluan ko ng tupa, baka, kordero o manok. Basta kung ano, binibigyan ko ng lahat na niyon. Ngayon, kapag nakita ninyo ang tuta namin, maintindihan ninyo. Ilalagay na rin natin ang manok natin para maluto. Yung tubig natin, sige lang, mamaya ayusin natin yan. Hayaan na lang natin dyan. Iluluto rin natin yan. Kung handa na tayo, ilabas na natin ang isa nating tuta. Hector Baba. Handa ka na ba, anak? Sino ang nasa loob ng bahay? Puro aso sa lahat ng sulok. Nandito pala si Jeggy. Lumabas ka, Jeggy. Ipinapakita ko na, handa na ba tayo o hindi pa? Sige, tara na. Bismillahirrahmanirrahim. Kignam. Sandali, Yegi. Sandali, Yegi. Sandali, Yegi. Sinusubukan niyang kainin ang pagkain. Walang iya ka, Jeggy. Maghintay ka, kakainin niya ang pagkain ng babaeng tuta. Ngayon, mga kaibigan, tingnan niyo ang anak natin. Pag binubuhat ko siya, pinapapangit niyang mukha niya. Anak, tumayo ka ng maganda. Mahal ko. Huwag mong gawing ganyan ang bibig mo. Tingnan nga natin. Ay, ang ganda ng anak kong babae. Sandaling ka. Ngayon, tingnan mo. Naipamigay ko ng iba niyang kapatid. Noong pinost kong video noon, may mga gusto magpareserba, kaya nireserba namin sila. Pagkalaki nila, naipamigay ko na sila. Isa sa kanilang napili ko, itong babaeng ito. Itong isa, inireserba ko para sa sarili ko. Lahat ng anak natin ay ganitong kulay, brindle o itim. Itim. Siguro dalawa lang ang katulad ni Hector. Ang iba puro brindle. Ang batang babae ay hawig na hawig sa nanay niya. Parang si Nora talaga. Mula bibig, mata, kilay, tainga, hanggang katawan. Kamukha niya ang nanay niya. Sobrang laki niya parang oso ang tuta. Kaya itong anak na ito, akin na talaga mga kaibigan. May 2 sugat siya sa ulo. Sino kayang umatake sa kanya? May isang asong umatake pero di ko na matandaan kung alin.
Si Jeggy naman, naglilinis ng kutsara. Inatake siya at nasugatan sa ulo. Pero sa awa ng Diyos, maganda pa rin ang anak natin. O ayan, inatake mo na rin si tatay. Sinimulan mo na rin atakin si tatay. Ayos, anak kong babae. Gusto mo bang pakawalan kita? Gusto mo bang pakawalan kita, anak? Kuya, kita mo ba to? Teka lang, Gigi. Kapag tiningnan mo ng ganito, parang komportable. Makalabil 5 hanggang 20 kilo ang bigat nito. Sinasabi ko eksaktong 17. Siguradong meron. Tingnan mo, mashallah. Nakikita mo ba? Diyos ko, ilayo mo siya sa masamang mata. Huwag kalimutan ng mashallah para sa anak natin. Makikiusap ako sa inyo. Sanay pagpalain ang nagsabi ng mashallah. At sa hindi nagsabi, mawala pati na nasa kanya. Anak, maglakad ka na. Ipakilala na natin siya sa tatay niya, kuya. Mashallah, mashallah, mashallah. Sa anak kong babae, agad siya nagiging protektibo. Halika, 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 halika. Hector, tingnan mo. Ito ang anak mong babae, anak ko. Hector, makipagkilala ka muna sa anak mong babae. Makipagkilala ka muna sa anak mong babae, Pasyam. Nagustuhan mo ba ang anak mong babae? Si Hector talaga, napakabait na aso. Gustong-gusto po ang ugali niya, kuya. Wow. Anak, siya ang tatay mo. Ngayon, galit siya sa kanya at tinatanong, nasaan ka ba nitong mga nakaraang panahon? Bakit di ka pumunta sa akin? Bakit di mo ako minahal? Sabi ng bata. Paglaki niya, tol, sigurado magiging matatag siya. May grado na siya sa akin. Talagang inaalagaan ko siya at tinututukan ko siya. O, kunan mo siya dyan, kunan mo siya dyan. Kanina, habang karga ko siya, halika, anak. Anak, halika, mag-post ka sa harap ng camera, halika. Nagugutom na siya at gusto mag-almusal. Halika, anak, mag-post ka sa harap ng kamera. Kapag nasa kanduan ko siya, binabago niya ang itsura ng mukha at bibig niya. Pinapapangit niya ang sarili niya. Sandali lang, kung hindi, sa mesa na lang natin ibigay ang pagkain niya, kuya. Sandali, hindi ito pagkain niya, yun ang sa kanya. Anak, halika, nauuhaw ka ba? Nauuhaw ka ba, mahal ko? Halika, kainin mo muna collagen, tapos uminom ka ng maraming tubig. Habang tuta pa, dapat mo silang pakainin sa pinakamahusay na paraan. Paul, kailangan tumaba at lumaki siya ng maayos. Hindi, Jeggy. Hindi, Jeggy. Anak, kain ka na. Hindi, Jeggy. Anak, nung tuta ka pa, kaunti lang bang ibinigay ko sa'yo? Sandali lang. Anak ko, sana makabuti ito sa'yo. Tingnan mo binti niya, ang kapal. Bumo pa, babae pa siya. Grabe. Talagang pinaghihirapan ko, inaalagaan ko siya ng mabuti, mga kaibigan. Sa inaharap, tingnan mo, si Nora ang pinakamalaking babaeng cane corso na nakita ko. Wala pa akong nakitang mas malaki sa kanya, mga kaibigan. Si Nora ay napakalaking cane corso. Dahil ipinapares namin si Nora kay Hector, tiyak na masigit pa ang babaeng ito kay Nora. Maliwanag ang kanyang kinabukasan. Sana ipagpalay ng Diyos. Sana makita natin ang mga panahong iyon. Mabuhay siya, hindi magkasakit at walang maging problema sa kalusugan. Sana'y lumaki siyang ligtas at malusog. Sa inaharap, siya ang magiging kandidato para maging dakilang reyna sa ating hardin. Kung ipagkakaloob ng Diyos, malalampasan niya ang kanyang ina. Tingnan mo, hindi ko rin pinalaki ang nanay niya, si Nora. Alam niyo naman, kinuha natin siya na adulto na. Hindi ganito ka-confident si Nora. Nasindak na nila ang hayop dati. Pero itong anak natin, ginagawa ko ang lahat para palakihin siyang may tiwala sa sarili. Sana paglaki niya, maging kumpiyansa siya sa sarili. Tol, parang makina. Gusto kong maging katulad ni Reyna Marla. Huwag siyang matakot kanino man, di ba anak? Ha? Halika. Ayan, pakakainin. Kita gamit ang kamay ko. Ayan. Sige, chine. Chine. Sobrang busog na ng babae. Hindi na niya kinakain ng karne. Nakikita mo? Hindi niya kinakain ng karne. Hoy anak, busog ka na ba? Kaya di mo kinakain yan. Teka, tingnan ko nga. Ayusin ko muna ang mga tenga niya ng ganito. Tingnan mo yan. Kita mo ba ang karisma? Anak, mag-post ka nga ng ganito. Mashallah, sana ko. Ay Diyos ko, handa akong ialay ang sarili ko sa'yo. Tunay na anak ng karisma. Mashallah, sana ko. Tingnan mo ang bunggo niya. Tingnan mo. Mashallah, anak kong babae. Kamangamangang anak siya sa lahat ng bagay. Huwag nating purihin. Wala naman siyang silbi at pangit pa. Masama. Anong magagawa natin? Naawa tayo, kaya inaalagaan na lang natin. Huwag masyadong purihin. Baka mausog ang anak ko. Ngayon, kukunin ko na rin dito ang nanay niya. Anak, kanina sabi ko ang dami mong kinain. Ngayon naman, konti na lang ha. Dalhin mo nga yan. Sana makabuti sana kong babae, pampagaling sana. Kakainin niya rin yan na yun, itabi natin para sa kanya. Bukang kaunti lang ito, pero may 1 kilo na rin yan. Alam niyo, pagdating sa mga anak ko, sobra talaga ang pagmamahal ko. Lagi ko silang pinapakain ng marami, lalo na para sa ikabubuti ng anak kong babae. Babain na ba kita diyan? Halika. Aliga, inakit pa kita diyan para di magaw pagkain mo. Sige, dumaan ka. Hector, nagustuhan mo ba ang tuta? Aba tatay ka na loko. Lumaki ka na at naging tatay ka na. Astig talaga dumari.
Ang astig ng taong to, pare. Tara, ayos. Pati yung tuta, galit din sa kanya, bita mo. Pare, astig talaga tong taong to. Astig talaga. Grabe ang galino anak ko. Teka lang, si Hector, may karapatan. Hayaan mo na, si Hector ang kumain na natira. Grabe, tatay na siya na yun. Halika. Kakain ka ba? Sige, dalin mo. Si Hector, sadyang sobrang maamo at paisa-isang kagat kung kumain. Nakakainis. Pero pag tinignan mo siya, parang halimaw. Lumapit ka na parang bata. Tekya, ngayon, papasukin na natin si Nora. Anak, huwag mong saktan si tatay. Huwag kang magalit kay tatay. Tinatawag ng anak ang nanay niya. Teka sandali, kunin din natin ang nanay niya. Nora, halika. Nora, halika. Nora, halika. Halika, Nora. O, kita mo. Hinanap niya agad nanay niya. Tingnan mo, nakuha niya ang suporta ng nanay niya. Kaya mas lalo siyang umatake ngayon, tingnan mo. Masya Allah, mahal ko. Iaalay ko ang sarili ko para sa'yo. Sandali, Natasha. Ganito rin magbukas ng pinto si Natasha, tingnan mo. Pagsasamahin ko si Nora at anak para mas maintindihan ninyo. Sandali, Hector. Nora, halika. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo ang ulo niya. Kuya, parang eksakto. Ay, sandali, anak. Kamukha niya ang nanay niya, tingnan mo. Halika, Nora, saglit lang. May kunot no si Nora parang malungkot siya. Kamukha niya ang anak niya, kuya. Mula A hanggang Z, lahat pareho talaga. Parang nanganak si Nora ng kakambal niya, kaya nagulat ako. Ngayon ko lang ito nakita. Talagang pareho, lahat ng bagay pareho talaga. Sige, tumakbo ka na. Halika anak, halika, anak. Hector, gusto mo rin bang palabasin kita? Hector, pakakawalan kita. Si Karabash na sa pintuan, sandali, huwag muna natin siyang palabasin. Nakikipag-away siya kay Karabash. Talagang kamukha ng tatay niyang tuta. Ulan tatay, anak huwag mo sabihan ng masama ang tatay mo. Ulan, bata talaga tong batang to. Bata talaga tong batang to. Hector mo, kung medyo malaki ka na lang, pakakawalan kita. Napakabata mo pa talaga. Dahan. Tingnan mo kung gaano niya gustong maglaro. Papalayin ko siya, sandali lang. Sandali lang anak, huwag kang sumigaw. Tingnan natin, masyado kang maingay. Padayain natin siya para makapaglaro rin siya. Nasa pintuan lang ako, takbo na. Pinalaya ko na. Sige anak. Hindi pero Karabash, tara na. Karabash, huwag. Anak, huwag mo siyang galitin. Hector, huwag kang umihis sa mga upuan. Halika rito. Hector, huwag. Malulakat ka ng mayos. Ha? Huwag kang umihi kung saan-saan. Grabe, parang jaguar ang anak ko. Hector, halika. Halika dito. Tingnan nga kita. Si Hector naghahanap ng matatakbuhan. Umupo ka dito ng maayos. Grabe, parang bata talaga siya. Oh, parang bata ka talaga ang linggo, ang galing mo. Gusto mo bang makipagbuno? Gusto mo bang makipagbuno sa akin? Uy, saan ka pupunta? Dahan-dahan lang. Sandali, mainis na naman siya kay Hector. Anak, sandali lang. Huwag mo sigawan ng ganyan ang tatay mo. Tatay mo yan, tatay mo. Huwag kang magalit sa kanya. Ayaw niya sa tatay niya, lagi niya itong sinisigawan. Halika rito, lumapit ka. Lumapit sa akin ang mga baby ko. Heto. Naku, ang gaganda niyo mga baby ko. Heto ako, sila ang nabibigay sa akin ng kapayapaan, kuya. Sa kanila ko natatagpuan ng kapayapaan. Kapayapaan talaga. Paano ko ba natatagpuan ng kapayapaan? Sabihin niyo nga sa akin. Tingnan mo naman, mahal na mahal nila lahat. Parang mga batang uwaw sa pagmamahal, di ba? Talaga namang ang pinakakatangian ng King Corso. Kapag tiningnan mo, mukhang napakabangis. Pero parang bata talaga sila. Sobrang lapit sa ama at pamilya. Medyo spoiled pa. Sobrang ganda ng ugali at asal nila. Kaya gusto-gusto ko talaga ang ugali nila. Kapag tinitingnan mo ang mga Rottweiler, nararamdaman mo talaga yung bagsik nila. Minsan hindi mo maiwasang mag-alinlangan. Parang hindi ka agad nagtitiwala. Ang mga Cane Corso, mas maamo at mas matalino pagdating sa ganyang bagay. Tingnan mo, si Hector, ayaw niya talaga ng traktora. Narinig niya na yon ang tunog nito. Hector! Sino yun, anak? 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 Ang tapang mo talaga, anak. Sino ba talaga sila? Ha? Mashallah, isasakripisyo ko ang sarili ko para sa'yo. Malaking sanggol. Mashallah. Sige, kalma ka lang. Hindi ko rin kayang pigilan ang walang hiya. Sige na mga kaibigan. Sige, mahal na mahal ko kayo. Hindi ko mapipigilan ito. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam! Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.